decision ng atin pong arbitrator. So, magkakaroon ng arbitration through the decision of the arbitrator to settle the case or the dispute para mag-arrive sa isang agreement or magkaroon, kapag nasa agreement na tayo, ng tinatawag natin na compromise. Ma'am, paano sa mediation? Sa mediation, hindi po ang mediator, again, hindi ang mediator ang nagde-decide. Parehas lang sa mediation at conciliation, ang magde-decide ay ang parties na nagrereklamo, inirereklamo. Ang role ng mediator is to facilitate the communication. Siya ang may role na ipaunawa sa dalawang parties kung ano yung mga issues na present sa kanilang kaso or sa issues na pinag-aawayan nila or pinagtatalunan. Sa conciliation, nandun ka lang para pumagitna. But purely, the decision will be on our parties. So kaya po, again, formal ito kasi arbitrator ang nagde-decide. Least formal ang conciliation or negotiation kasi parties na ang nagde-decide. Parties ang may control mismo sa mangyayaring settlement. Going back. Ang itinatanong dito ay ilang araw dapat maibigay yung decision or yung award after the closing of the hearings. Kasi may mga cases naman na depende ito sa napagkasunduan which is stipulated in the written agreement. Pero kung wala, ilang araw dapat mai-render? Ang sagot natin dito ay 30 days. Tandaan, the arbitrator should render the written award within 30 days after na matapos or mag-close ang mga hearings. Okay, next tayo. Number 395. This act shall be known as the arbitration law. Okay, tatandaan ito ha, tatandaan. Ang arbitration law natin ay letter A, Republic Act number 876. Mag-memorize kayo ng mga batas ha. Again, letter A, Republic Act number 876. Number 396, na-discuss natin ito kahapon. Ano nga yung process kapag nire-resolve natin ang conflict? Kung saan kinakailangan may maximum involvement ng tatlo. Nandun dapat ang victim, ang offender, at saka ang community. Ipinaliwanag natin kahapon, nagkakaroon sila ng encounter, repair, and transformation. Yan ang tinatawag natin, very good, restorative justice. Because from the word restore, kailangan nating ma-restore yung relationship and people na nasira dahil sa krimen. Paano po kapag retributive justice? Ang kabaligtaran kasi ng restorative justice ay ang tinatawag nating retributive. Naniniwala ang retributive justice na kailangan nating mag-provide ng punishment kasi ang nasira mo ay ang security at harmony ng ating society. At naniniwala ang retributive justice, kaya nga retribution. Kailangan mong pagbayarin ang atin pong offender kasi deserve niya na maparusahan sa ginawa niyang crime. Ang tanong, alin ang mas maganda? Restorative or retributive justice? Wala. Kasi parehas lang ginagamit ang restorative at retributive justice. Same rationale ng ADR. Hindi lahat ng kaso pwede mong daanin sa ADR. Paano kung pumatay? ADR tayo? Restorative justice tayo? Hindi. Ang gagamitin natin ay retributive justice.
And there are crimes na hindi mo pwedeng daanin sa restoration lang. Kailangan magkaroon ng retributive pagbayarin ang tao sa nagawa niyang crime. Getting the point? I get some point? Okay, number 397. It means a voluntary process in which the mediator will be selected by the disputing parties. They will facilitate the communication and negotiation para yung parties magkaroon ng voluntary agreement. Oh, nandun na sa tanong ang sagot. Nakalagay si mediator. Pipiliin mo ba ang arbitration? Grabe naman pagka pinili mo yon, hindi ka nagbasa. Dahil nandito na yung mediator, ang sagot natin ay course, mediation. Ayan. So, 397, we have alpha mediation. Okay, next tayo, 398. Arbitrator shall have the power to require any person to attend a hearing as a witness. And they shall have the power to subpoena the witnesses and documents. And ang tawag natin dito, ito ay hindi nababago, same lang din ito doon sa criminal procedure natin na ginagamit na terminologies. And ang subpoena, kapag ka ipinatatawag mo ang witnesses to testify, ay tinatawag nating subpoena ad testificandum. Kapag ka naman nire-require mo ay documents, that is subpoena duces tecum. Uulitin ko ha, ang subpoena ad testificandum ay kapag ka nire-require mo ang isang witness or ang isang tao na magbigay ng testimony or mag-testify. Kaya nga, testificandum, testify. Kapag ka po ang inire-require ay produce the documents na hinihingi ng korte. That is subpoena duces tecum. From the word duces, documents ang tinutukoy natin dito. So the only correct answer is letter D. Ma'am, kailan isasagot ang word na subpoena? Ang subpoena ay isasagot mo kung ang itinatanong ay what do we call to requiring the presence of the witnesses and the production of the documents. Kung parehas nakalagay yan, one word, subpoena lang yan. Pero kung nakalagay sa pagpipilian, kagaya nito, is specific, yung dalawang klase, piliin mo ang specific. Letter D, subpoena ad testificandum, and Sabina Duces Eco. Okay, number 399. Notice of the motion to vacate, modify, or correct the award must be served upon the adverse party. And pakitandaan, kinakailangan within 30 days after the award, mai-serve po yung notice of a motion to vacate, modify, or correct the award. Anong tawag dito? Nasa tanong na din ang sagot. And this is about the, okay, that's the motion to vacate, modify, or correct the award. Ma'am, ano po itong motion to vacate, modify, or correct the award? Yung mga award na ibinibigay ng arbitrators or yung decision nila, minsan kasi meron yung mga irregularities or meron yung mali. Kaya nagkakaroon ng motion to vacate, modify, or correct. Yung modify or correct, itatama mo lang yung nilalaman ng award. After maitama, gagamitin pa rin yon. Tapo ang decision ay vacate the award, hindi siya pwedeng gamitin. Kasi usually, kaya nagkakaroon ng motion to vacate the award kasi yung award ay naibigay ng may pandaraya or nagkaroon ng corruption. So kapag kaganan, hindi gagamitin yung award na ibinigay ng arbitrator. That's the motion to vacate the award. So 399, ang sagot natin ay alpha.
pa. Number 400. The following are the grounds for vacating an award. Ayan. Ito na yung sinasabi ko kanina. Kailan ba natin pwedeng hindi na gamitin yung award kapag ka nanalo tayo sa motion? Sabi ko nga kanina, kung yan ay bunga ng pandaraya, kung yan ay bunga ng korupsyon, or ginamitan ng maling pamamaraan, hindi na po gagamitin ng award. We will vacate that. Kapag ka din po, yung arbitrators natin ay nag-exceed sa powers nila, and imperfectly in-execute nila yung award na yon. So, i-vacate na din natin ang award, hindi na natin gagamitin. Pero kung ang award ay imperfect lang, may mali lang dun sa format, nagkamali lang naman sa format, hindi naman ito naapektuhan yung merits ng controversy, so wala tayong problema doon. Kasi aayusin mo lang ang format. And kung form lang ang problem, if it is a matter of form lang, that's only a ground for modifying or correcting. Itatama mo lang ang nilalaman ng award. Pero still, mag-e-effect yung award. So, anong sagot natin? Very obvious. Letter D, kasi again, ang letter D ay ground po natin for modifying or correcting the award. Number 401. Grounds for modifying or correcting the award. So, ano ang mga grounds natin for modifying or correcting the award? There are only miscalculation of the figures, nagkamali lang sa pag-compute ng figures. There was a mistake nung dinescribe ang person, thing, or property. And when the arbitrators have awarded upon a matter na hindi pa submitted sa kanila. So the ground is all of this. Lahat ito ay grounds bukod dun sa kanina na imperfection in the matter of 4. So 401, again, delta, all of the above. Okay, wait lang ha, sasagutin ko lang ito. Subpoena at testificandum, again, you are requiring a person or a witness to testify. From the word testificandum, testify. Kapag ka duces ticum, from the word document, ang i-require mo ay production ng document. Testificandum, testify, duces ticum, document. Okay, next number tayo, 402. Means any mediation process conducted under the court after such court has acquired the jurisdiction of the dispute. Kagaya ng binanggit ko kanina, yung tatlong isinulat ko kanina, the arbitration, the mediation, and the conciliation, those are just the main. Pero marami pa tayong klase ng ADR mechanisms natin. Meron tayong tinatawag na early neutral evaluation. Meron din tayong tinatawag na court-referred mediation. Meron din tayong tinatawag na court annex. Meron din tayong tinatawag na med-arb. Okay, isa-isayin natin. Pag sinabi natin na mediation process 402, which is conducted under the court, kasi na-acquire ng court yung jurisdiction over the dispute, pero mediation pa rin yan, ang tawag natin ay court annex mediation. Anong kaibahan ng court annex sa tinatawag nating court-referred mediation? Pag court-referred mediation, ito yung mga mediation na in-order ng korte na isagawa. Kapag ka ang korte ang nag-order na magkaroon ng mediation, court-referred mediation yan. Kasi from the word refer, ni-refer ng korte na magkaroon ng mediation. Sa early neutral evaluation naman, ito yung ang mga parties at saka yung mga lawyers nila, they're brought together, nagsasama-sama sila, nagkikita-kita sila in a pre-trial phase bago yung actual na trial.
present the summaries of their cases. Ma'am, hindi po ba yung early neutral evaluation ay similar na sa tinatawag natin na pre-trial? No. Kaya nga, dinadala ito in a pre-trial phase. Ibig sabihin, ito po ay gagawin bago mangyari yung trial, pero hindi ito similar sa pre-trial idea dun sa process ng korte. Kasi hindi mo ipe-present ang summary ng kaso before the judge. Ang ipe-present ng kaso sa early neutral evaluation ay sa mga neutral persons na pwedeng magbigay ng kanilang comments or ng kanilang possible na recommendations doon sa pwedeng maging outcome ng kaso. So, hindi ito judge. Again, neutral persons lang ito. Kaya nga, early neutral evaluation. Ma'am, ano naman yung tinatawag natin na MED-ARB 2024 board exam question? Lumabas itong very easy ng MED-ARB. Ang MED-ARB ay combination lang ng mediation at ng arbitration. May mga pagkakataon kasi na mediation yung process na ginawa natin. Pero nagde-decide ang parties na magkaroon siya ng effect of an arbitration. Kapag ganyan ang nangyari, nag-combine ang dalawang ADR mechanisms natin. Kaya po tatawagin natin na MED-ARB or mediation arbitration. Dagdagan natin, meron din tayong tinatawag na mini trial, another ADR. Ano ang mayroon sa mini trial? Tapos sinabi nating mini trial, parang kagaya lang din ng nangyayari sa loob ng isang korte na may nangyayaring paglilitis. The difference, hindi judge ang didinig ng tao. Pero group sila ng mga tao which are neutral who are appointed para mag-decide doon sa dispute. Para lang siyang process ng trial, but again, group of persons ang magde-decide and hindi po sila judge, mga neutral persons sila. So again, for this item, ang sagot natin ay court annex kasi ginawa ito under the court. 403. The process of resolving the disputes by filing or answering the complaint through the public court system. Okay, keywords, public court system. Kagaya ng binabanggit natin, the disputes could be settled sa dalawang paraan. It's either isasampa mo ang kaso sa korte or kaya naman ang kaso ay pagdedecidean through alternative dispute resolution. If the case was brought sa korte, dinala mo ang kaso sa public court system. Nabasa mo yung word na court. Matik yan. Ang sagot natin ay litigation. But if you decided na yung issue or dispute ay dalahin before the ADR mechanisms or ADR parties, ano? So, saka papasok yung alternative dispute resolution. Ma'am, anong example ng mga kaso na after ADR ay dinadala po natin sa korte? Yung mga kaso na sakop ng katarungang pangbarangay or barangay justice system, pwede siyang dalahin sa korte. Sa paanong paraan? The reason kung bakit po tayo nagkaroon ng barangay justice system, di ba meron tayong tinatawag na, pero mamaya ko pa ito madidiscuss, sige, para dire-diretso tayo. Papaliwanag ko lang yung barangay justice system natin. Okay, since nasa ADR naman tayo. Okay. The reason kung bakit nagkaroon ng tinatawag nating barangay justice system is para hindi daw lahat agad ng kaso ididiretso mo sa korte.
kailangan muna daw may mga issues na i-settle muna natin sa barangay. At kung hindi talaga natin na-settle sa barangay, then saka lang natin bibigyan ng option or saka lang natin bibigyan ng power yung atin pong mga complainant na mag-file ng kaso diretsyo sa korte. Now, hindi lahat ng matters ay pwede ring dalahin dito sa barangay justice system. Common minor disputes lang ang dinadala natin sa barangay justice system. Kung kayo'y nag-away ng kapitbahay mo, kung ang kapitbahay mo ay wala nang ginawa kundi kumanta, hanggang alas 12 ng gabi, ang pangit naman ng boses, wala nga naman sa korte mo agad idiretsyo. So sa barangay justice system muna yan. Sa barangay justice system, syempre nandyan ang chairman ng barangay or yung tinatawag natin na barangay captain together with the barangay secretary. Sa barangay justice system, bubuo ng tinatawag nating lupon. And lupon is also known as lupon taga tagapamayapa. Ang lupong tagapamayapa ay pinangungunahan ng barangay chairman. And the secretary of the lupon will be the barangay secretary as well. Ang lupon ay binubuo ng 10 to 20 na members na pinipili among the community who are known to have good reputes, ibig sabihin mga reputable or respected sa community. Now, lahat ng matters na dinala natin sa barangay justice system, dito muna yan unang dadaan sa lupong tagapamayapa. Sila muna ang magde-decide sa matters. Ang ginagawa nila dito ay yung tinatawag natin na mediation. Yung process na ginagawa ng lupong tagapamayapa, ang tawag natin ay mediation. Kung may nasettle, kung may nasettle, then whatever naging decision or agreement, that should be enforced. Kung may nasettle. Kung walang nasettle, hindi nagkasundo, kahit nagkaroon ng mediation through the lupong tagapamayapa, saka po magkakaroon ng tinatawag nating pangkat. And that's the pangkat tagapagkasundo. Ang pangkat tagapagkasundo. Ang pangkat tagapagkasundo ay nanggagaling din dito. Kukuha tayo ng 3 members. Paano kung lahat ng ito ay gustong maging member ng pangkat tagapagkasundo? Anong mangyayari? Based on the rules, magkakaroon ng draw lots. Bunutan kung sino lang yung 3 members na bubuo sa pangkat tagapagkasundo. Kung sa lupon, ang ginagawa ay mediation sa pangkat tagapagkasundo, ang gagawin na ay yung tinatawag natin na conciliation. Kasi tandaan, ang pangkat tagapagkasundo ay tinatawag ding conciliation panel. That's the other term of pangkat tagapagkasundo. So pag-uusapan ulit yung issue ni complainant at saka ni responded. Halimbawa, inirereklamo ni A si B kasi maingat sa kanilang barangay or nanggugulo sa kanilang barangay. So, magkakaroon nga ng conciliation dito. Kung nagkaroon na ng agreement, tapos na ang usapan. The agreement will be enforced. Kung walang napag-agrihan, the certificate given by the secretary, certified by the barangay chairman, na magpapatunay that there's no conciliation, there is no agreement that has been reached. And kung walang agreement na na-reach, saka tayo dediretso sa korte for the filing of the complaint or information. So as you can see,
pwede ka naman talagang magsampa ng kaso sa korte. Kahit pa ang matter ay pang-barangay lang. Kaso dadaan ka muna kay Lupon, dadaan ka sa pangkat, at kung wala na talaga, saka tayo dediretso sa korte. Nakuha ang process ng barangay justice system? Okay, very good. Okay, balik tayo. Number 404. Okay, common question to nung nakaraan na board exam. Very easy. Alin daw ang Alternative Dispute Resolution Act of 2004? Okay, very good. This is ALPA. Republic Act number 9285. 9285. Okay, next number. 405. Alternative dispute resolution system refers to, so ano po ba yung pinaka-definition ng alternative dispute resolution? Sabi nga natin kanina, pag alternative dispute resolution system, yung dispute or controversy, sinesettle natin nang hindi natin kailangan ng judge or hindi natin kailangan ng officer of the court. So in short, ang letter A ang sagot natin. Ma'am, paano yung letter B? Mga institution or persons now na accredited as mediator, conciliator, or arbitrator. Ano pong tawag dito? Okay, pakisulat. Ang letter B, identify natin as ADR provider. Lahat ng tao or institution na nagpo-provide ng ADR mechanism